Sa gitna ng masukal na kagubatan, dalawang lalaki ang patungo sa malayong lugar sa simula ng pelikula. May masasamang balak ang mga lalaki. Ang kanilang pinuno ay maingat na lumabas ng kotse pagkatapos nilang iparada ang kanilang sasakyan sa isang cabin. Lumapit siya sa isang lalaki na nasa gilid ng ilog habang may hawak na rifle sa kanyang kamay. Matapos barilin ang lalaki, namatay ito at nalaglag sa tubig. Binigyan ng hitman ang kanyang mga kasama ng senyales at lumipat sila sa direksyon ng cabin. Ang ilang mga ahente ng FBI ay nananatili sa loob upang mapangalagaan ang isang saksi sa mga kalaban. Inatake sila ng mga hitman at lahat sila ay walang awang binaril hanggang sa mamatay. Ang huling natitira ay ang saksi, ngunit binaril siya ng pinuno sa ulo pagkatapos sabihin sa kanya na saksihan ito. Kasunod ng pagdating ng pulisya, umiyak ang isang matandang ahente ng FBI na nagngangalang Harry Shannon sa katawan ng kanyang anak na si Blair Shannon dahil sa kalungkutan na kabilang sa mga lalaking nagtatanggol sa saksi. Nangako siyang gaganti sa gang na pumatay sa kanyang anak. Pagkatapos ay pumasok si Mark Kaminsky sa eksena. Tinutugis niya ang isang lalaking nagpapanggap na pulis na nakasakay sa motorsiklo. Nang mahuli niya siya, dinala niya sa istasyon ang lalaki pagkatapos nagmaneho siya pauwi sa kanyang asawa. Ito ay maliwanag na ang kanyang asawa ay hindi umiinom ng inumin na ito bilang kanyang unang araw. Tinanong niya ito kung para saan ang ginagawa niyang cake. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay upang markahan ang kanilang ika-5 taon ng pagkakalubog. Naiinis siya tungkol sa buhay nila na pinipilit niyang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Ang pamumuhay sa maliit na bayan na ito, kung saan walang nangyayari at ang mga tao ay nag-uusap lamang tungkol sa mga pananim at iba pang bagay, ay isang bagay na kinasusuklaman ni Amy. Sinabi ni Mark na sinubukan niya ang lahat, ngunit tumugon si Amy na, "Ano ang ginawa mo?" Sinabi ni Mark na inalok nila siya ng opsyon na pumunta sa paglilitis o magbitiw. Mapapatalsik sana siya at hindi niya makukuha ang trabaho ng sheriff na ito kung ang paglilitis ay ganap na mabibigo. Nang magreklamo siya tungkol sa pagkakaroon ng cake para sa hapunan, sumagot si Amy na sila ay naging mga baka ng mga taong iyon at ang pinakamalaking kontribusyon ng mga baka sa mundo ay mga tae. Sinabihan siya ni Mark na huwag nang uminom at gumawa ng cake pagkatapos niyang ihagis ang cake sa kanya. Nang gabing iyon, habang umiinom si Mark ng mag-isa, binuhat niya ang natutulog na si Amy sa kama at nakatanggap siya ng tawag. Na nagsasabing siya si Harry Shannon, inaanyayahan niya itong makipagkita sa kanya kung gusto niyang makakita ng mas magagandang araw sa hinaharap at humiling na makipag-usap sa kanya. Ipinakita ni Harry kay Mark ang ilang mga clip mula sa isang pagsubok noong una silang nagkita. Sa panahon ng paglilitis, si Luigi Petrovita ay kinukwestiyon tungkol sa kung paano siya nabubuhay sa maliit na kinikita niya. Si Marvin Baxter, ang abogado ng distrito, ay namumuno sa investigasyon. Nang makita ni Mark si Baxter, nairita si Mark. Napag-alaman na si Mark ay binigyan ng opsyon ni Baxter na humarap sa pag-uusig o magbitiw. Sinabi ni Harry na sa kabila ng pagkakaroon ng mga bali ng buto sa buong katawan, dinala ni Mark ang isang suspect. Bilang pagtatanggol sa kanyang sarili, sinabi ni Mark na karapat-dapat lang sa lalaki iyon dahil gumawa siya ng sexual na pananakit, pagpatay, at pangmamolestiya sa isang 11 taong gulang na batang babae. Bilang tugon sa trahedya, sinabi ni Harry na ang mga tao noon ay hindi mahilig sa mga mapagmataas na pulis. Sinabi niya kay Mark na si Baxter ay tumatanggap ng maraming pera mula kay Petrovita. Matagal nang umiiwas si Petrovita sa batas, gayon din ang kanyang kanang kamay na si Paolo Rocca. Ang testimonya ng isang saksi ay may potensyal na paraan para maikulong si Petrovita. Gayunpaman, ang saksi ay pinatay matapos na malantad sa pamamagitan ng paghayag sa kanyang pagkakakilanlan sa loob ng bureau, bukod pa sa anak ni Harry. Nag-alok si Harry kay Mark na sinasabi sa kanya na malaki ang tsansa niyang makabalik sa trabaho kung papasok siya sa organisasyon ni Petrovita at papabagsakin ito mula sa loob. Idinagdag ni Harry na sinusubukan ng bureau na magpadala ng espiya sa loob, ngunit patuloy silang pinapatay dahil sa paglabas ng kanilang pagkakakilanlan, kaya siya lamang ang makakaalam tungkol sa misyong ito. Tinanggap ni Mark at nagpanggap na namatay sa pagsabog ng planta ng kemikal. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin ito sa kanyang asawa o hahayaan siyang magdalamhati sa kanyang bangkay, at batay sa nakita natin sa kanya dati, dapat ba talaga tayong magmalasakit? Binigyan ni Harry si Mark ng pera para mabayaran ang kanyang mga gastusin. Nagpanggap si Harry na si Joseph Brenner, isang nahatulang kriminal,
at ang kanyang plano ay guluhin ang isang karibal na boss ng mob na nagdudulot ng labis na kalungkutan kay Petrovita. Bumisita si Mark sa isang pinagsamang pag-aari ng karibal na boss ng mob na si Martin Lemansky habang naglalakbay sa Chicago bilang si Joseph Brenner. Nilantad niya na ang mesa ay may pandaraya at pagkatapos ay naghagis siya ng 2 bilog na bakal upang malaman ito ng mga tao. Matapos bugbugin ang mga lalaki na nagtatangkang lumapit sa kanya, umalis siya sa lugar. Sumakay din siya ng isang truck ng bumbero, pagkatapos ay umatras siya para bumwilo, binangga niya ang pintuan ng casino at restaurant. Kasunod nito, hinanap ni Mark ang kasintahan ni Lemansky at inagaw sa kanya ang kanyang mga alahas at ang kotse ng kanyang tsuper sa pagtatangkang makaganti kay Lemansky. Kasunod ng lahat ng ito, nag-check-in siya sa isang marangyang hotel at nabigyan ng entry sa isang prestihiyosong kasino. Doon, pagkatapos hikayatin ng mga bouncer na siya ang kalaban ni Lemansky, nakipagkita siya kay Rocca. Nagpasalamat si Rocca kay Mark sa lahat ng mga ginawa niya, ngunit si Max Keller ay maingat sa kanya. Si Rocca ay tahimik na humanga sa kanyang determinasyon, lalo na dahil sinasabi ni Mark na gusto niya ang posisyon ni Keller. Sinabihan siya ni Rocca na magsaya at kumuha ng ilang libong dolyar na chips mula sa cashier. Sinabihan ni Mark si Rocca na susunod siya sa kanya bago ito umalis. Nakipag-usap si Mark kay Monique, isang napakagandang babae, sa kasino at nagsimula silang magbiro. Napansin ng isang detective na nakaupo sa isang kotse habang si Mark ay papaalis. Nang habulin ng 3 tauhan ni Rocca si Mark sa isang eskinita at sinubukang atikihin siya, ngunit madali silang nalinlang ni Mark. Ibinigay sa kanya ni Mark ang pangalang Joseph nang huminto si Detective Baker upang tingnan kung kumusta siya. Nang sumunod na araw, masasaksihan natin si Detective Baker at ang kanyang grupo na pumasok sa isa sa mga pinagtataguan ni Petrovita at nasamsam ang mga illegal na item at pera na nagkakahalaga ng humigit kumulang $100 milyon. Galit na galit, tinanong ni Petrovita si Rocca kung nakahanap ba siya ng kapalit ng isa sa kanilang mga tauhan na binaril at pinatay ni Lemansky. Laban sa kagustuhan ni Keller, hiniling ni Rocca kay Mark na makipagkita kay Petrovita. Nakasalubong ni Mark si Monique habang siya ay umaalis at ang dalawa ay pumunta sa kanyang lugar upang uminom at magsaya. Nakatulog si Mark pagkatapos ihatid siya ni Monique sa kwarto at tinawagan ni Monique si Keller gamit ang kanyang inaakalang pagkakakilanlan. Gayunpaman, si Mark ay gising at alam ang lahat ng nangyayari. Habang papatayin na ni Keller ang isang lalaki, walang kahirap-hirap na iniligtas ni Mark ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya sa isang misyon. Nang maglaon, ipinaalam ni Rocca kay Mark na gustong makipagkita sa kanya ni Petrovita sa isang party. Tinanong siya ni Petrovita kung nakapatay na ba siya ng tao at sumagot naman si Mark ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakapatay ba siya ng maraming tao. Bilang tugon, sinabi ni Mark na nakapatay siya ng 3 tao at tinanong niya siya kung kailangan pa ba niya ng pangalan at address. Sinabi ng lalaki kay Mark na gusto niya ang mga matalinong tao, ngunit hindi ang mga matalinong teksil dahil naiirita siya dito. Pagkatapos sabihin kay Mark na makakaalis na siya, tumingin siya kay Rocca. Inutusan niya si Rocca na bigyan siya ng pagkakataong mapabilib muna sila. Ang pagkakataong ito ay lumitaw nang si Mark ay gumawa ng isang pamamaraan upang mabawi ang $100 milyon na nasamsam ng mga FBI. Sa pagtatangkang paalisan ang mga pulis sa gusali kung saan nakatago ang pera, nagmungkahi siya na mag-post sila ng banta ng isang bomba. Nagpasabog sila ng maliit na bomba sa isang istasyon ng pulisya upang takutin ang mga opisyal upang gawing tila totoo ang balak nila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, masasaksihan natin na hinihikayat ni Keller si Monique na naninindigan na wala siyang natuklasan tungkol kay Joseph. Malinaw na naakit siya sa kanya. Nang sinubukan niyang gawing totoo ang kanilang relasyon habang naghahapunan, isiniwalat ni Mark na may asawa na siya. Nagtampo si Monique dahil dito kaya hinubad nito ang damit na binili nito sa kanya kanina at ibinato sa kanya. Sa araw ng pagnanakaw, pumasok ang mga tauhan ni Petrovita sa inilikas na gusali na nakadamit bilang SWAT bomb disposal team upang pasukin ang locker at kunin ang pera. Samantala, si Mark at Keller ay matagumpay sa kanilang magkahiwalay na misyon na patayin si Lemansky. Si Keller na naghihinala pa rin kay Joseph sa kanyang pagkakakilanlan, binayaran niya ang isang tao na nakakaalam kung sino talaga si Joseph Brenner. Malalaman natin na si Marvin Baxter ang pinagmula ng leak na ipinaalam ni Harry kay Mark pagkatapos matuklasan ang kanyang panlilinlang. Iminumungkahi ni Keller na maging biktima si Brenner ng pagnanais ni Petrovita na pumatay ng isang tao.
Sumama si Mark kay Keller sa isang sementeryo kung saan kailangan nilang patayin ang isang target na si Harry Shannon. Dapat ibunyag ni Mark ang kanyang tunay na pagkatao upang mailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan kahit na nangangahulugan ito ng pagpatay kay Keller. Pinaputukan din ni Harry ang ikatlong lalaki, ngunit tinamaan din siya ng bala. Habang sinusundan ni Mark ang mga kasama ni Keller, naabutan siya ni Monique at tinulungan niya si Mark na tumakas pagkatapos matiyak na ligtas si Harry. Pagkatapos ihatid si Monique sa kanyang bahay, sinabihan niya itong magtungo sa airport kung saan sila magkikita mamaya. Kasunod nito, pumunta si Mark sa kanyang silid upang ihanda ang kanyang mga baril at iba pang mga armas. Sumakay siya ng kotse at pumunta sa isa sa mga lugar ni Petrovita kung saan pinatay niya ang lahat at nabawi niya ang malaking halaga ng pera at mga illegal na item. Sina Petrovita at Rocca ay nanonood ng balita nang malaman nila ang tungkol sa pag-ataking ito. Nandyan din si Baxter na nalilito. Nagulat sila sa paggalaw ng elevator kaya nagpaputok ng baril ang mga tauhan ni Petrovita sa elevator habang papalapit ito. Ngunit pagbukas nito, wala itong laman. Si Mark, na nagtatago sa itaas, ay naglunsad ng kanyang pag-atake at pinatumba ang lahat ng mga bantay at tauhan ni Petrovita, kabilang ang mga individual na pumatay kay Blair Shannon. Habang si Petrovita at Rocca ay tumatakas patungo sa isang ligtas na silid sa isang silid sa likod, pinaputukan ni Mark si Rocca, na pinatay siya at binaril si Petrovita sa likuran habang siya ay tumatakbo. Nakatagpo niya din si Baxter habang paalis siya na sinusubukang ihiwalay ang kanyang sarili sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na pinilit nila siya na gawin yun. Pagkatapos ay naalala niya na ang ginawa niya kay Mark 5 taon na ang nakaraan na isang malaking pagkakamali. Ipinaalam sa kanya ni Mark na maraming tao ang namatay bilang resulta ni Baxter at ito ay isang halimbawa ng makatang hustisya. Binigyan siya ng baril at sinabing, magbitiw siya o makulong ng habang buhay, na parehong bagay na sinabi sa kanya ni Baxter 5 taon na ang nakalilipas. Habang nagsimulang maglakad palayo ni Mark sa lugar, sinubukan siyang barilin ni Baxter. Gayunpaman, si Mark ay kumilos ng mas mabilis at binaril muna ang lalaki. Pinangunahan ni Detective Baker ang pulisya pagdating nila sa pinangyarihan pagkatapos niyang umalis. Tinanong siya ng kanyang partner kung sino kaya ang gumawa nito. Sumagot ang detective na may isang tao lang siya na naiisip na maaaring gumawa nito. Bumalik kay Mark na nagmamaneho ng isa sa mga kotse ni Petrovita habang sinusubaybayan ni Detective Baker sa airport. Pagkatapos bigyan si Monique ng isang bag na naglalaman ng $250,000, sinabihan niya itong umalis. Niyakap siya nito at lumayo. Nang maabutan ni Baker si Mark, ipinaalam niya sa kanya na palagi niyang iniisip na si Mark ay isa sa kanila. Sa huling eksena, makikita natin si Harry na nakaupo sa isang wheelchair. Matapos mapinsala sa nakaraang pag-atake, tumanggi siyang sumailalim sa physical therapy. Dumating si Mark sa ospital para makita si Harry, pagkatapos ay tinanong siya ni Mark ng parehong tanong na sinabi niya sa kanya sa sandaling pumasok siya. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na bumalik ang dating magandang panahon noong araw. Nilapitan ni Mark si Harry mula sa likuran at tinulungan siyang tumayo. Isang galit na Harry ang sumigaw sa kanya, ngunit ibinunyag ni Mark na buntis ang kanyang asawa matapos nilang magkita ni Amy. Sinabi din ni Mark na wala siyang alam tungkol sa pagiging ama, kaya kailangan niya ng tulong ni Harry. Sinabi niya na upang si Harry ay maging ninong ng kanyang anak, kailangan niyang makalakad muli. Nang sabihin ni Harry na hindi niya magawang makalakad, tinanong siya ni Mark kung nabubuhay pa si Blair. Hindi niya siya papayagan na sumuko na makalakad. Si Harry ay nagkaroon ng inspirasyon at nagpatuloy sa paglalakad ng maikling distansya na may matinding pagsisikap. Nang matisod siya sa kanyang huling hakbang, tinulungan siyang tumayo ni Mark at pareho silang nagtawanan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.